Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung birthday party ng Pangulong Marcos na kung saan yung kanyang private birthday party na may Duran Duran band supposed to be tago sa publiko yun. Kasi sa invitation na pinadala ng Malacanang, very clear ang nakalagay doon sa invitation na huwag magdala ng cellphone, walang recording, talagang private lang talaga, yung mga malalapit lang na kaibigan ang inimbita. Ayaw ipaalam sa publiko. Biglang itong si Sasasot, may puting ahas, pinadalhan siya ng mga picture. Pinadalhan siya ng information na may nagaganap na Duran-Duran concert pa-birthday kay Pangulong Marcos. Yun. Wala. Na-discarril ang private ano. So, ang tanong, sino yung nag-leak? Sino ang puting ahas ni Sasasot? Ito, may napanood ako na vlog ni Showbiz Chika Doro. Merong source daw. According to Showbiz Chika Doro na may source na nagsasabi, baka daw si Senator Amy Marcos, baka, source lang ito, i-share ko lang. Parinig ko ang balita ni Showbiz Chika Doro. Si Pangulong Bongbong Marcos 2 taon na ang nakararaan, si Senator Amy Marcos ay naghahanap ng mga paraan upang madiskaril ang sandali ng kanyang kapatid sa spotlight at noong ika-13 ng Biyernes, sa wakas ay sumugod siya. Ibinunyag ng isang source na si Amy ang pangunahing sospek sa likod ng pag-leak ng pribadong konsyerto ng Duran Duran sa ika-67th birthday bash ni Bongbong sa Manila Marriott. Kilalang-kilala sa pag-uudyok ng family drama, si Amy ay di umano'y nag-crash sa ultra-exclusive na kaganapan, kumuha ng larawan ng iconic na 80s band na gumaganap, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Pinaniniwalaang agad niyang ipinadala ang leaked picture sa isang blogger na nakalink sa Duterte Die-Hard Supporters o DDS. Napilitan ang Presidential Communications Office o PCO na tugunan ang pag-leak ng naturang picture, na nagsasabi na ang mga matandang kaibigan ng Pangulo ay nagpasaya, at si Bongbong ay parehong nagulat at nagpapasalamat na ang Duran Duran ang nagbigay ng kulay sa nasabing birthday celebration ni Marcos Jr. Nasa may tinatayang 200 million pesos ang ginastos sa nasabing secret concert, habang ang PSG ay malapit nang mamatay sa gutom sa WPS. Dahil dito galit na galit ang matandang loyalista kay Amy Marcos na si Benji Contreras dahil inilik nito ang magarbong birthday ng kanyang idol habang ang mga bilihin ay patuloy sa pagtaas. Ayon kasi sa kanyang post ay, wala na talagang matinong ginawa si Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Baka nga totoong siya ang puting ahas ni Maharlika. Ang isyong ito ay binigyan pa ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay Edie Jagulbot ay, oo, si Ateng pala ang nag-leak ng picture of the Duran Duran pa birthday concert ng adik Adeng niya, kaloka. Ha ha ha, ang kailangan namin ay manindigan siya para sa bayan at mamamayan, hindi yung away nila lang wala naman din epekto sa makakapal ang mukha. Ang kailangan ay siya mismong manguna paalisin ang kapatid niya at ibulgar din ang kasamaan ng pangungurakot ng pinsan niyang ganit din. If Amy will continue to stick to his brother and cousin's evil plans and let go of Sara Duterte, it will be the beginning of her downfall and lost track in politics and baka makulong pa siya, yan ang sabi ni Mata. No Marcos again, may sumba ang angkan na yan. Mga magna, Anyway, so, ayun, sa isang source, sinasabi na primary suspect, itong si Senator Amy ang nag-leak. Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo kung ano sa palagay nyo yung possibility na si Senator Amy ang nag-leak. Okay? So, believe lang ako dito kay Sasasot Urugando. Alam naman natin ang kanyang background na talagang diehard Marcos supporter nung panahon ng kampanyahan. Alala ko pa yung na-invite siya sa isang graduation ceremony somewhere in Cavite ba yun?
Yung pinatayan siya ng ilaw, di siya pinagsalita. Kasi yung school administration is pro-Leni. Nung malaman na itong si Sasasot ang guest speaker, pro-Marcos, hindi nila pinayagan, yung ayaw nilang pagsalitain, kailang mapilin, nagsalita pa rin, pinatayan siya ng ilaw, ganon. So yung number one diehard supporter noon, ito na ngayon, source na ng So, ang daming mga revelation ni Sasasot na napupurnada ang administrasyon. Ito na lang. So, kayo, mag-comment kayo kung sino yung source niya. Maraming sources si Sasasot. Hindi lang itong Duran-Duran. Meron pa siyang source, yung malalayo yung nangyari sa KOJC compound. Yung ilang days ba yon? 16 days na nandun ang pulis. Yung pala, naghuhukay na ng tunnel. Paano nalaman ng publiko na nagtatunnel na? Ang lalim na ng hukay. Ayun, may source na naman si Sasasot, may nagpadala sa kanya ng mga videos and pictures. Ibig sabihin, maraming naniniwala kay Sasasot. So, tingin ko, itong source niya sa KOJC compound, mga pulis na hindi na maatim ng kanilang konsensya yung nangyaring paghuhukay doon. Pinicturean, binidyoan, ipinadala kay Sasasot. So, itong Duran-Duran concert sa Marriott Hotel, I don't know kung si Senator Amy. Ang isang klaro dito is wala ka nang maitatago ngayong sekreto ngayong panahon ng social media. At maraming nagmamasid, maraming posibleng isa sa mga hotel staff. I don't know. Posibleng anybody. Kung sino yung but I'm sure yung nagpadala, nag-leak, meron siyang konsensya. May puso. Yung hindi niya maatim, yung ganong. Kasi nga, may mga bagyong dumating, parating, naghihirap yung mga Philippine Coast Guard personnel natin sa Escudasyon, wala nang makain, walang mainom. Tapos, mag-secret birthday party ka na laki ng gastos. Kahit ano pang paliwanag ngayon ng PCO, na surprise daw, mga friends daw ang nagbigay noon, naggumastos, wala pa rin. Kasi, na-vlog ko na ito, i-review ko na lang. Isang law professor, si Dean Danilo Gatmaitan sa UP College of Law. Very clear yung paliwanag ng law professor na 3 batas ang nilabag ng Pangulong Marcos, yung Duran-Duran party niya. Considered ito, sabi ng law professor, as a form of graft and corruption. Bawal tumanggap ng gifts, regalo. Una, yung Republic Act 6713, yung Ethical Standards of Public Officials and Accountability, ganon. Bawal tumanggap ng regalo in the form of entertainment. Nandun sa batas. May isa pang batas, yung Presidential Decree number 46 na pinirmahan ng Marcos Sr. Very clear. Bawal mag party-party na ganon. Then, yung pangatlong batas is Anti-Graft and Corrupt Practices. Ganon din. Bawal. So, anong sinasabi na regalo ng nilabag nila ang batas. Ano pa? Yung wala daw gastos ang taong gobyerno. Maniwala tayo. I don't know kung maniwala kayo. Yung wala daw gastos. O granting na walang gastos. Binayaran ng mga kaibigan. O ano ang kapalit? Kaya ang laking halaga. Ilang millions. Yung sabi ni Professor Cielo is ilang $1 million. Basta, mahal. May private plane pa na So,
Nasaan na ngayon ang sabi ng Pangulo, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ano itong duran-duran na millions, hundreds of millions of pesos ang ginastos? Tanong ng taong bayan, hindi pa ito uri ng pagwawaldas? So, again, kung sino man yung puting ahas ni Sasasot, salamat. Nalaman ng taong bayan ang brand of leadership ng bagong Pilipinas.